Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading for mid-October para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So let's begin. Mga Aris, inhale and exhale. At the center of your reading, your core energy, you have the King of Pentacles. Beautiful. In the area of what's blocking your manifestation, ano yung humaharang para ma-solve na yung problema, you have the Chariot card. Lovely. In the area of what you need to do, you have the Eight of Cups. Beautiful. In the area of where you need to focus on, you have the Five of Pentacles. Lovely. In the area of what's coming in, ano papasok sa inyo this time, you have the Seven of Pentacles. Wow. In the area of your divine messages, meron po kayong the Empress card. Lovely. In the area of your fortune, wow, Knight of Pentacles. Lovely. In the area of your near future, meron po kayong Ace of Pentacles. This is beautiful. Napakaganda para po sa inyo. At ang missing puzzle piece, ano yung pinakakulang sa buhay mo this time, Aries, para finally makuha mo na yung minamanifest mo at makuha mo na yung solusyon sa yung problema. Ito yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan. But first, Aris, thank you again po for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo. Thank you po. At the bottom of your deck, meron po kayong Ten of Wands. Lovely. Kitang-kita ko rito, sabi ng spirit guides mo, Aris, that you need to let go yung mga bagay this week this time, habang nanonood po kayo, panahon na para i-contemplate mo o tignan mong mabuti kung ano yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Okay? Nakita ko rito that you've worked so hard. Sobrang pagod mo, kayod, yung katawan mo, parang sabi mo every single day parang hirap na hirap ka na. You can't seem to find the energy or para stamina to hold on to. Kaya sabi mo parang araw-araw na lang bang ganito, parang ganyan. Pero ngayong linggong ito, kitang-kita ko na you will push through. Parang sabi ng spirits mo, konting push pa, malapit na tayo. There's this need for you na mag-iba o magbago ng strategy in order for you to get the required desired this time. Okay? Kitang-kita ko rito, may patutunguhan ang iyong mga paghihirap. So congrats po. At the center, meron po kayong King of Pentacles. This is your core energy today, okay? Ito yung enerhiya mo ngayon. You have the King of Pentacles. Nag-iisip ka ng mga practical na paraan or mga siguristang paraan para magkaroon ng solusyon ang iyong mga usaping pera. Okay, kitang-kita ko rito, nag-iisip ka ng why not gawin ko to, subukan ko yan, ano yung mga paraan para gumaan ang trabaho, paraan para hindi na ako mahirapan o makarating na ako dun sa finish line ng tinatrabaho mo. Ano? Marami ka mga iniisip, marami ka mga parang nag-brainstorm ka eh. Because kitang-kita ko rito, you're waiting for a good outcome sa mga pinaghirapan. Wise ka na eh. Malaki na pinagdaanan mo eh. At mahabang-mahaba na yung experience mo sa ginagalawa mong industriya or mundo or passion project na yan. Nakita ko rito, sabi ng spirit guides mo, learn to really value what you have kesa maramdaman mo lagi na ano ba yan ang bigat-bigat, ano ba yan ang hirap-hirap. If you really see kung gaano kahalaga, especially here pag angat mo, you have the Ace of Pentacles, card of really valuing what you have. Kapag naramdaman mo kung gaano kahalaga yung isang bagay na yan, talagang you are going to your, parang nagbabago yung mindset mo for something better, for something bigger. With the King of Pentacles, garantiya ang tagumpay. Okay? Pag lumalabas po ito sa isang reading, ibig sabihin, malapit ka na, nandun ka na, you are actually having this parang maayos sa sistema or secret ingredient going there. So, kailangan talaga ng practical na paraan para sa'yo para maabot yan. I-clarify natin. The King of Pentacles, kitang-kita ko for some nag-iisip na magtayo ng sideline or sariling negosyo or sariling diskarte para magkaroon ng mas malaking kita. Ano? The King of Pentacles, you have the King of Swords. Wow, two kings. Naglalaban sa isip at damdamin mo yung praktikalidad at yung pag-iisip ng tamang paraan. Parang sabi mo, kaya ko ba to pero ito ang the best. Nag-iisip ka masyado ng mas malaki o ikakaunlad mo pero parang nag-aagaw, nagkakaroon ng parang pompiang, alam mo parang butting heads na parang nag-aagaw sa isip at puso mo yung dapat gawin at yun talagang tawag ang damdamin mo. Because other people sa paligid mo ang nagdudulot din ng paghihirap o pagbigat, burden, no? May pinapasan kang burden. Kaya sometimes iniisip mo kung ano yung makakabuti para sa lahat pero kung ano yung mas
likas sa'yo na kaya mong gawin, no? Nakita ko nasa crossroads ka this time and you can't seem to understand kung aalis ka ba o larga at maghihintay pa lang ba o iiwanan ko na ba to, no? Ngayon, nag-iisip ka ng tamang paraan eh. Ayaw mong I'm hearing here, Aris, ayaw mong gumawa ng drastic change because ayaw mo syempre magkamali o lalo maging komplikado yung mga bagay-bagay. Kaya ngayon nilalawakan mong isip mo, nagiging matalino ka, at hinahanda mo every single step. Ah, para minumuni-muni mo o tinitimbang-timbang mo yung bawat gagawin para tong nilalakad mo na papeles, dokumento, trabaho, negosyo, kapirahan ay hindi mapurnada. Which is actually good for you. Pag-isipan mo ng mabuti. At alam ko nabibigatan ka na, nahihirapan ka na sa action mo. Sa ma-view parang gusto mag-impose ng isang boundaries or desisyon pero nahihirapan ka because other people are giving you a hard time. Pero ngayon, kitang-kita ko makakaroon ka ng sarili mong desisyon moving forward with this. Okay? At papanindigan mo yan. In the area of what's blocking you, ano yung humaharang kay Aris para ma-solve na yung problem niya at makuha mo na yung minamanifest mo? You have the Chariot card. Urong sulong ang problem dito. Nakita ko na lagi mo iniisip baka hindi pa ako ready, baka mag-fail lang ako, baka hindi pa prepared ang lahat, baka kulang pa yung karanasan ko, you're doubting yourself. Kaya sometimes gusto mo umabante pero most of the time umaatras ka. No? Marami kang mga ganyan and you can't seem to find talagang desididong aksyon at desisyon, no? Because King of Swords is all about talagang direktang plano, direktang aksyon, walang makakapigil, buo na sa isip kumbaga. Kaya ngayon talaga nakita ko, take your time in thinking things through. Kasi talagang napakalaki ng nakikita ko nitong paghakbang moving forward, especially with the manifestations of your dreams at pagtupad sa iyong mga problema. Pero ang pinaka-humaharang talaga sa iyo this time ay yung urong-sulong mindset mo. Parang hindi ka makaaba-abante, whether because nga sobrang bigat na, sobrang hirap, at ayaw mo na masyadong gumalaw o mag-risk because you're afraid na baka lalo pang lumaylay or lalo pang maging komplikado ang lahat-lahat. Pero nakita ko rito that this time, you will find the decision to move. Okay? Clarify natin. The Chariot card, you have the Star card. Yes, sabi rito nawawalan ka na ng pag-asa pagdating sa pangarap mo kasi nga itong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo parang walang nangyayari. And you feel like paunti-unti ka nang lumilihis or nawawala ng gana at tiwala doon sa inaabot mong pangarap. Hirap ka na pagod ka na at hindi mo na makita yung clear path patungo doon. Pero tinatawag ka ng spirit guides mo to charge forward and still believe in your dreams. Parehong itong card na to ang in a general reading, both of these cards are positive cards kasi patungo ka sa katuparan ng pangarap mo, charging forward to your success. Pero dahil nasa era siya ng blockages, ibig sabihin, kailangan baguhin mo, Aris, yung pananaw mo. Kailangan manalig ka sa dreams mo, manalig ka sa gusto mong makuha, masungkit at mamithi, no? So, charge forward and believe in yourself. Action mo ang kulang para makamit yan. Okay? Both blockages, bigyan kita ng avoidance, yes, umiiwas ka, no? Naghahanap ka ng mga parang mga excuses para hindi siya gawin, hindi siya asikasuhin, ayaw mo harapin. Kasi nga siguro nadapa ka na before, nasaktan ka na before, kaya parang you always find a way to get out of that situation o para iwasan siya. Pero ngayon parang pabalik-balik siya sa isip mo, sa harapan mo. Pero problema mo lagi, ibig sabihin, kailangan na siyang harapin. Divine juggling, master different aspects of yourself, both light and dark, progress, inner harmony. Harapin mo na daw kung ano yung dahilan kung bakit mo siya iniiwasan. Bakit urong-sulong, no? Alam ko maliwanag naman sa isip mo kung anong gusto mong gawin eh. Pero kailangan talaga ngayon tibayan ng loob, palawakin ng isip, at huwag na magkaroon ng excuse. Harapin na, huwag na mag-avoid, okay? In the area of what you need to do, you have the 8 of Cups. Habulin mo daw yung iyong satisfaction. Kung saan ka masaya, kung saan ka lalaya, kung saan mo marireach yung satisfaction na hindi mo makuha-kuha sa mga past o sa kasalukuyan mong ginagawa. Kitang-kita ko rito, malungkot ka na eh. Parang you want to change eh. With the eclipse here, parang nagising ka na sa katotohanan about something. Parang gusto mo nang basagin yung ilusyon, yung maling akala, maling paniniwala, and then you are left empty na parang napatanong ka, saan ako pupunta? Bakit ba ako nagsayang ng oras dito? Bakit ko ba ito inisikaso? This is not serving me anymore.
and you want to move, no? Kita-kita ko rito yung pag-alis mo sa isang bagay na hindi ka na maligaya o hindi ka na fulfilled at hindi ka na wala na yung amor mo doon. So now, I'm seeing you being brave enough para ibaba yung mga burden, yung mga bigat, yung pinapasan-pasan mo at ready ka nang habulin yung ikakaunlad at ikakaligaya mo. Clarify natin siya. The Eight of Cups is being clarified by the Six of Swords. Yes, parehong cards ang nagsasabi ng moving forward. Pakita ko sa iyo ha. The Eight of Cups din mo, aalis siya. Hindi siya sure kung saan siya pupunta, pero sigurado siya sa kanyang nararamdaman na hindi na siya masaya sa Eight of Cups na to at ready siyang habulin, hanapin yung mga bagay na totoong magbibigay sa kanya ng satisfaction. And here, with the Six of Swords, din naman, talagang sumusulong siya, umaabante siya, darating siya sa pangpang kung saan doon yung katiwasayan, peace of mind, talagang passion niya, at magdudulot sa kanya ng kapanatagan. So, nakita ko rito that you're going somewhere else. Pwedeng literal na talagang babiyahe ka or figuratively ikaw mismo aalis ka sa isang sitwasyon, sa isang estado ng buhay mo na talagang wala na dun yung pagmamahal, amor at gana mo. Kaya ngayon pupunta ka na somewhere else, changing something para matanggal yung bigat at magbagong buhay, parang ganyan. So congrats po para sa inyo. In the area of what you need to focus on, ano ang kailangan mong pag-focus on this time is yung mga positibo mong traits. Kung ano yung mga bagay na mahagamit mo moving forward. Narinig ko sabi ng spirit guides mo, yes, nagudusa ka ngayon or nahihirapan ka ngayon. Feeling mo wala kang pambayad, pambili, hindi ka makagalaw, kasi sobrang hirap, sobrang pagod, nag-struggle ka talaga. Pero ayon sa yung spirit guides mo, what you need to focus on is kung saan ka magaling. Ano ba yung mga advantages mo? Ano yung mga bagay na meron ka na pwede mong gamitin panimula para maiangat ang sarili mo? Bigyan kita example ha. Halimbawa, asawa ka tapos yung partner mo walang trabaho and then may mga anak kang pinapaaral tapos na-realize mo, ay magaling ako magluto, try kong magluto lang sa harapan ng garahe namin kahit 3 putahe. So, magagamit mo yung kagalingan mo sa pagluluto bilang advantages mo para makatulong ka sa pinansyal, kumbaga. So, yun ang aral ni Five of Pentacles na kung walang-wala talaga at nahihirapan ka, alamin mo sa sarili mo kung saan ka magaling at ano yung mga gamit mo in your advantage para makaangat. Narinig ko rin dito, focus on help from others. Parang panahon na daw para humingi ka ng tulong sa mga taong pinagkakatiwalaan mo na magbibigay sa iyo ng assistance para makabangon at makaangat. Okay? Clarify natin to. The Five of Pentacles is being clarified by the Nine of Swords. Yes, hirap na hirap ka na ngayon. Nakita ko na sinasarili mo, Aries, to mga problema na ito. Sometimes, yung mga burden, yung mga responsibilidad, especially here with the Ten of Wands, yung mga pinapasan mong mga kinikimkim na sama na loob, galit, hininakit, o kaya obligasyon, responsibilidad, ikaw ang main soul provider, ikaw lahat, no? Lahat ng tao nakadepende sa'yo. Panahon na para pag-usapan daw yung mga pain, sorrow, alalahanin, mga pangamba. Alam ko na sinasarili mo yan. Panahon na para kumuha ka o tumanggap ka ng tulong mula sa ibang tao at let them help you. Parang yung narinig ko dito, Aries, let them help you para gumaan ang mga pasan-pasan mo. Hindi mo to kailangan pasanin mag-isa. Okay? Panahon na para ihimayin mo kung ano yung mga problema mo, kung ano yung mga dinidibdib mo. And then, the right people will come para maasikaso na yan at makaabante ka na. Okay? In the area of what's coming in this time, habang nag-uusap tayo, ano yung papasok na enerhiya sa buhay mo? You have the Seven of Pentacles. Kitang-kita ko rito na marirealize mo na kung ano yung mga bagay na hindi na para sa'yo at kung ano yung mga bagay na sinayang mong oras mo doon. Kumbaga, naghihintay ka para umayos siya, naghihintay ka para maging matino siya, naghihintay ka para sa isang pangarap o isang pangako o sa isang hinihintay na bagay na parang, teka, tama pa bang maghintay ako dito? Am I wasting my time or I need to move forward and chase other things? Baka naman binuburo ko na ang sarili ko dito. Baka panahon na para umabante at mag-move on, no? Kitang-kita ko rito yung pagod mo, yung pagbabantay mo, sobrang pasensya, pero ngayon unti-unti mo nang naiaangat ang sarili mo and asking yourself na parang, am I wasting my time here? Or panahon na para tumingin ako ng ibang mga potential sa paligid ko. Especially here, pag angat mo, you have the Ace of Pentacles. May papasok na bagong oportunidad para sa'yo na magpapagaan sa lahat ng bigat. At nangangailangan to ng bagong action in your part. Okay? The
Seven of Pentacles also telling you, ano ba yung mga bagay sa buhay mo this time, Aries, na alam mo to maramdaman mo to na hindi ko na kailangan pagsayangan pa ng oras o pagbigyan pa ng effort, time, money, attention because you will feel this. Maramdaman mo to na hindi na para sa'yo, okay? So, the Seven of Pentacles, i-clarify natin siya. Seven of Pentacles being clarified by the Death card. Yes, panahon na para magbago. Panahon na para magising sa katotohanan. Panahon na para mag-transform. You've been waiting for this for so long. Para ka na-stuck dito. Parang tumigil ang mundo mo sa isang bagay na ito. And kung iisipin mo kung babaguhin mo na this time, kung iisipin mo na lang sana na pwedeng akong maghanap na or mag-isip na ng mga bagong potential sa buhay ko, maaring doon magsimula ang buhay mo. At magkaroon ng bagong galawan, kumbaga. I know na yung puso mo nandito pa rin, umaasa ka pa rin, pero hirap ka na pagod na pagod ka na and para umangat yung sarili mo, mawala tong mga bigat na to, you need to transform and see the truth. May mga katotohanan ka daw dapat makita this time para makaabante ka na. Okay? Bigyan kita ng messages. You are cherished by your angels, protected by angels. Yes. This time around, garantiya, protektado ka daw po ng iyong spirit guides, ng iyong angel guides. Congrats po. They are with you this time to protect you. Congrats po. And then passion and pleasure, savor your life. Yes. Panahon na para ipagsabayin mo yung passion mo at ligaya sa mga ginagawa mo. Hindi pwedeng nag-sacrifice ka lang at hirap ka na. Paano naman yung happiness mo? Kaya nga dito, sabi ko nga sa inyo, in the area of what you need to do, you need to move on and chase your happiness, chase your satisfaction kasi ka talaga may feel mo, may saysay lahat ng ginagawa mo at mabuhay ka ulit. Kumbaga parang ganyan, no? Passion and pleasure dapat magkasama yan para ma-enjoy mo yung buhay mo. In the area for divine messages, meron po kayong the Empress card. Empress card is all about you protecting yourself. Parang sabi rito, panahon na para unahin mo daw ang sarili mo. Kitang-kita ko sa reading natin to, napaka selfless mo. Lahat binibigay mo para sa magulang, sa kapatid, sa asawa mo, sa mga anak, para lagi sa iba. Pero ngayon sinasabi rito, kailangan palagi naman ngayon, pagkatapos mo manood ito, kailangan mo daw ma-realize that you need to give yourself some grace. Okay? Because you've did it all. Napakagaling mo, napakahusay mo, napakatalino mo, selfless mo, nag-sacrifice ka for a very long time. Panahon na para ikaw naman ang lumigaya at mawala na yung mga bigat-bigat. Nakita ko rito na hindi masama na unahin mo ang sarili mo at yung mga pangarap mo because nakita ko rito kung saan ka passionate, kung saan ka magaling, kung saan ka mahusay, doon ka lalago, doon ka mag-excel, no? Nakita ko rito na what makes you happy, nandoon ang tagumpay, nandoon ang pag-angat. So ngayon, nakita ko rito kung ano man po ang i-create mo this time, Aries, sa ituloy mo lang yan. Yung bukal sa puso ha, yung talagang excited kang gawin, that leads to your success. Okay? Your passion will lead to your success. Okay? The Empress card, clarify natin siya. The Empress card is being clarified by the Emperor card. Wow, lakas ng loob. Mag-asawa ito, Empress and Emperor. So, kung meron po sa inyo, Aries, na siguro may lover ka, time na for you to tell your lover na, huy, sana naman bigyan mo naman ako ng time, ako naman ang i-baby mo, ako naman i-pamper mo, ako naman ang i-prioritize mo, no? Parang you are telling your partner na, huy, bigyan mo naman ako ng atensyon, ako naman ang bigyan mo ng pagkakataon na lumigaya this time, no? So hindi naman masama 'yan. So nakita ko talaga rito ugnayan with your partner, tulungan kayo, magkaroon kayo ng pagkakaintindihan para kung ano man yung bigat na pinapasa ninyo sa pamilya ay magkaroon na ng paggaan. But for others, Aries, dyan na wala namang partner, kitang-kita ko rito yung tapang mo to bring back the control in your life. Kasi parang sabi mo, lahat na lang nakadepende sa gusto nila. Ngayon naman parang gusto mo maging matapang, maging malakas ang loob at panindigan yung desisyon mo, nabuuin ito para sa sarili mo at magkaroon ka na talagang definitive, especially here, paninindigan na to pa rin gawin yung iyong idea, yung iyong desisyon. So napakatapang mo this time and continue doing that. Nakita ko rin dito na build your own life and don't regret and huwag kang ma-shame or huwag kang mag-guilty kung uunahin mo ang sarili mo because you deserve every great things na kaya mo ibigay sa iba ay kaya mo rin ibigay sa sarili mo. Okay? In your divine messages, you have the power to make yourself better. Yes, nasa yung lakas na pagbutihin ang buhay mo para sa sarili mo, hindi para sa iba.
Okay, another message, you have the ability to affect your own destiny. Yes, meron kang kakayanan na pagandahin, iangat, payabungin ang kapalaran mo. So, nasa iyo ang kalakasan, nasa iyo ang power with the Emperor card. Okay? In your fortune, you have the Knight of Pentacles. Kitang-kita ko rito, meron kang bagong plano. At yung bagong plano na yan, mag-work. Kasi nasa area siya ng fortune. Okay? So, kung meron kang iniisip na bagong strategy sa trabaho, meron kang iniisip na bagong sideline or bagong negosyo or bagong gagawin, yung mga pinaplano mo this time, it will work for you. At gagaan na yung mga pinagadaanan mo this time. So, unti-unti na nagbabago to. So, ang kailangan lang talaga sa iyo, Aries, this time is to take action. Hindi pwedeng nasa isip lang yung mga pangarap, hindi pwedeng nasa isip lang yung mga idea. Kailangan ina-actionan yan at binababa sa yung reality para matupad. Okay? Pero ngayon, narinig ko sabi ng spirit guides mo, Aries, slow down. Okay, slow down. Huwag magmamadali. Mas maganda kung nagkaplano ka ng masinsinan, hinihimay mo mabuti, double check mo yung mga plano mo, yung mga hakbang mo to make sure na effective talaga siya at saka talagang plausible and doable and practical for you. Pero kitang-kita ko talaga dito dahil nasa era siya ng fortune, gagana ang iyong plano. Nakita ko walang delay and you will have this great adventure with this plan. So congrats po. Okay? The Knight of Pentacles, i-clarify natin. You have the Lover's card. Wow. Ayon sa yung spirit guides, this time around, you will be very, very committed. Parang lahat ng paninindigan mo, commitment mo sa isang bagay o sa isang tao din o lover mo talaga to or pangarap. Kitang-kita ko na bibigyan mo siya ng mataimtimang atensyon at hindi mo hayaang mawalay ito sa iyo o masayang o mapunta sa iba or maburo lang dyan. Parang gagawa ka talaga ng paraan para mapakinabangan ito at mapunta sa buhay mo for a very long time. Ang lovers po, hindi lang to tungkol about sa romance o kilig-kilig. Tungkol to sa mga bagay na pinapangalagaan mo this time. Na parang alam mo na importante ito, papanindigan ko ito, I will do everything for this to be fruitful for me, no? So, kitang-kita ko yung determination mo this time sa isang bagay. Some of you, parang meron ibibuild na passion project o coffee shop or tindahan, no? Kung sa talaga yung sayo mo, gagawin ko to, kukunin ko to, sisimulan ko to, at paghihirapan ko to. So, nakikita ko na your plan is getting traction and it will lead you to the success itong mga papanindigan mo. So, congrats po. Bigyan pa kita ng fortune cards. Unang-una, you have door. Wow! Opportunities are waiting for you. Merong bagong pinto ang naghihintay para sa inyo. Firecracker, excitement. Yes, talagang may excite ka this time sa mga paparating na bagong balita. And then, Finn, warning you of a problem either now or in the near future. Normal naman to. Kada araw may problema tayo kaya hindi talaga siya warning. This is really a sign telling you na okay, kailangan mo maging handa sa mga journey mo because normal lang may problema pero ang mahalaga kayang-kaya mo siyang solusyonan. And then egg, success assured with good plans and hard work. Yes, good plans and hard work pag pinag-combine, successful para sa iyo. So congrats po sa mga Aries dyan. Okay? In the area of your near future, you have the Ace of Pentacles. Ace of Pentacles, sinasabi dito, yes, may papasok talagang bagong blessing para sa inyo in the near future. Malapit lang ito ha, pwedeng a month after or a week after, meron ka maririnig na magandang balita tungkol sa mga inaasikaso mo na itong mga bigat na pinapasan mo ay unti-unti ng gagaan. No? Nakita ko rito sa Maview biglang o-offeran na isang napaka-imposibleng trabaho pero ngayon parang nagulat ka kasi binigay sa'yo. Sa Maview parang papahiramin ng pera kasi para may pondo ka na, panimula bilang kapital sa sisimulan mong negosyo. Sa Maview parang meron ka nakita na isang potential na opening for something and sabi mo, try ko yan, kunin ko yan, ito na yung moment ko. No? So, yung pagiging bukas mo sa maraming bagay para umangat, this will lead you to a brand new opportunity. Kaya hintayin mo ito, lalabas to this time, sometime next week, next month. Okay? The Ace of Pentacles is being clarified by the Two of Pentacles. Wow. Two of Pentacles all about you making a decision about something. Nakita ko rito magiging busy ka, okay? Pag tinanggap mo tong blessing na ito or opportunity na ito na yung moment na talagang sobrang busy mo. You're juggling a lot of things. Bahay, pamilya, pangarap,
bagong opportunity, and then doon mo maitatama ang lahat. Parang unti-unti na bumabalik sa balanse yung buhay mo kasi swak na eh, okay na eh, open na eh. So ngayon, kitang-kita ko rito na yung dating mabigat, gagaan na, balanse na. Okay? In the area of what's missing, ano yung pinakakulang sa buhay mo this time para totally masolve na yung problema mo, masolusyonan na at makuha na yung minamanifest? You have, wow, the Nine of Swords. Sabi dito, wag mo daw kasing isipin lagi yung mga nega. Kaya ka nabibigatan, kaya ka nahihirapan, puro reklamo ka, o kaya puro pangit yung nakikita mo, konting kibot, naiinis ka, naiirita ka, kasi nga yung plano mo gusto mo lagi maganap agad-agad eh. Sometimes you need to really huminga, breathe out, relax, and lagi mo isipin na may solusyon. Lagi mo isipin bibigyan ka ni God ng solusyon at hindi ka niya papabayaan. Sabi ko nga po sa inyo kanina, you have angels here. You are protected, you are guided, you are cherished by your angels. So, bakit ka mamroblema? Bakit ka mangangamba? No? Ngayon, kailangan mo daw i-practice, Aries, to calm down, alisin ang stress, alisin ang anxiety. Alam ko, mahirap, pero naka-practice yan and see the better side of life. At lagi mo isipin, God will provide, money will come swiftly in my life. Okay? The Nine of Swords, clarify natin. Nine of Swords being clarified by the Ten of Swords. Yes. Wow, 10-10 is here telling you may pagkatapos ng isang cycle sa buhay mo. Okay? Kung kayo po ay nahihirapan ngayon, umasa ka na may ending na yan. Especially here, 9 and 10. 9 swords and 10 of swords. Ibig sabihin, patungo ka na sa katapusan o rurok nung pinaghihirapan mo this time. May ending na yan, may dulo na yan. So, makakaasa ka na yung bigat na naramdaman mo, makatapos na yan, magkakaroon ka na ng solusyon. So, palakpakan because the solution is here. Garantiya sa'yo na bubukas na yung araw in your life at makahanap ka ng solusyon, may hinto na yung problema at darating na yung manifestation mo. So, napakaganda for you. Okay? Nakita ko rin dito, bumangon ka. Huwag kang makontento na kalugmok ka lang dyan because there is a solution to every problem. Kaya kailangan mo laging positive thinker, fight, move forward, at huwag kang makontento na kalubog ka sa kumunoy. Okay? So Aries, yan po ang inyong problem solving manifestations confirmed. Manifestation dusts po para sa inyo lahat. And hopefully after watching this video, yung problema nyo saka manifestations nyo ay solved na at andito na. Thank you again for watching Gandulo Aries. I love you. This has been James of James Tarot PH. God bless everybody.